makinig ng iyong banal na salita. Lord, salamat po sa iyong habag, salamat po sa iyong biyaya, at sa oras na to, Lord God, we receive, Lord God, yung kapatawaran, kalinisan na nagmumula sa iyo. At naniniwala po ko, Panginoon, na sa oras pong ito, patuloy na ikaw ay nasa aming kalagitnaan at patuloy na pagkilos ng banal na Espiritu sa buong church, Lord God, maging ang pagbabantay na mabuti at matatapat mong anghel sa aming pong gawain ito. We dedicate you, Lord God, our prayer meeting. Patuloy na buksan aming puso, aming isipan, Lord God, spiritually, para sa salita mo na aming matatanggap, na makahasik, Lord God, sa hapong ito. Salamat po, Panginoon, ngayon pa lang we claim the victory, Lord God, na aming pong prayer meeting, at ikaw po ang patuloy na maluwalhati at madakila sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Jesus. Sa hapon pong ito, patuloy po nating aawitan ng Diyos. Amen po. Sabi nga po ng kanta, pupunihin ka sa awit. Gagamitin natin ating mga boses, ang ating mga talento sa pagkanta, ang ating mga kakayanang lakas para sa kadakilaan ng ating Diyos. Amen po. Thank you, Jesus. Lord, maging mabangong samyo sa iyong harapan ng aming pong awitan ito. Thank you, Jesus. Tunay nga naman, Panginoon, na walang hanggan ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong narito, narito, dahil sa biyaya mo.
makinig. Handa po ba tayo sa ating pag-aaralan? Amen. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, kapatid. Handa ka na ba? Ayan, ano sabi ko? Handa na. Praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay dadako sa ating pong pag-uusapan sa hapong ito. Ang ating pong pag-uusapan ay mababasa po natin sa Juan 11:4. Kung meron po kayong mga Bible, pwede niyo pong buksan. Ating pong text verse sa hapong ito ay mababasa po natin sa John 11:4. Okay, babasahin ko lang po, madali muna. But when Jesus heard it, He said, "This illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it." At sabi naman po sa Tagalog, nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos, at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Ang Lord po ang magpala sa kanyang salita. Ang title po ng ating pong pag-uusapan or ang ituturo po ng Lord ay For the Glory of God. Amen po? Para sa karangalan or maparangalan ang Diyos. Parang saktong-sakto po sa ating pong inawin. Amen po? At dito po, dun po sa binasa po nating text verse ng John 11:4, ang pinaka-pinanggalingan po talaga nito ay ang buhay ni Lazarus. Kilala po ba natin si Lazarus? Amen po? Alam po natin na si Lazarus ay matalik na kaibigan ng ating Panginoong Yesus. Ayan po, di ba? Itong tayo nga ay may best friend. Si Lord din, ang Panginoong Yesus din po ay may kaibigan ng matalik. At dito po iikot ang ating pong pag-uusapan about sa buhay ni Lazarus. Ano po ba nga ang nangyari? Di ba po ang kwento po nito sa Bible? Si Lazarus po ay namatay. Di ba po habang si Jesus ay nagmi-mission, nagbabahagi ng Word of God, ginagamit ng Diyos para maranasan ng maraming tao ang signs, wonders, and miracles. Ito namang kanyang nag-iisa at matalik na kaibigan ay pumanaw. Ito po ay konting summary lang po ng kwento po ng buhay ni Lazarus. Ngayon po, nang malaman ng Panginoong Jesus ang pagpanaw o ang pagkamatay ni Lazarus, hindi pa rin po siya tumigil sa pagmimisyon. Amen po? Patuloy siya, ilang araw ang lumipas bago siya pumunta kay Lazarus. Kung di po ako nagkakamali, 3-4 na araw siyang napatay si Lazarus nung siya ay pumunta kung nasaan si Lazarus, kung saan sabi nga po kung saan pinaglalamayan. Ano po? Ngayon, ano pong purpose kaya ng Panginoong Jesus? Bakit nung ika-3, ika-4 na araw lang siya pumunta? Di ba usually po tayo kapag nalaman natin ang ating mga kakilala, mahal sa buhay, kamag-anak, kapag namatay agad po tayong nakikiramay. Di ba po? Pero si Jesus, ilang araw ang inabot, ilang araw ang lumipas bago siya pumunta kay Lazarus. At sabi nga, para mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen po? Di ba po, parang ganito, kung si Jesus ay pumunta kaagad nung araw na namatay si Lazarus, baka sabihin lang ng mga tao, ay, natutulog lang pala talaga si Lazarus. Amen po? Pwede kasi may mga ganong tao, may mga ganong isip ang tao, hindi agad-agad makikita ang kilos ng Diyos. Hindi agad maluluwalhati ang Diyos sa buhay ni Lazarus. Kaya pinabot ng Panginoong Yesus ng ilang araw kasi gusto ng Panginoong Yesus maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Lazarus. Amen po? At ganoon din po sa atin, naniniwala po ako, ilalagay natin ang ating sitwasyon, ang ating buhay dito sa binasa po nating verse. Isipin po natin na tayo ay dumadaan sa pagsubok. May pagsubok tayo na ilang beses na nating, ilang araw na nating pinagtatagumpayan, hindi natin mapagtagumpayan. Pinahintulutan ng Diyos na hindi natin mapagtagumpayan kasi gusto ng Lord maluwalhati ang kanyang pangalan.
Amen po? May mga bagay na nade-delay. Sabi nga po, hindi agad binibigay ng Lord panalangin or yung promise niya, yung desire ng puso natin. Hindi agad binibigay ng Diyos kasi hindi pa panahon. Amen po? Hindi pa oras. Kapag ibinigay ito ng Diyos sa tamang panahon, maluluwalhati ang pangalan ng Diyos. Amen po? Kaya, ito pong ating pag-uusapan, iikot lang po ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sa ating buhay, di ba po, hindi naman tayo agad pinanganak na tayo ay naglilingkod na. Ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating naranasan bago tayo makakilala kay Lord. Amen po? Kumbaga si Lord, sabi nga, hindi siya late at hindi rin siya early. Siya ay laging on time. Perfect timing sa Lord. Pero sa atin kasi, sa paningin at pananaw ng tao, parang delay, parang late. Pero si Lord, hindi siya late. At hindi rin naman maaga si Lord. Siya ay palaging on time para sa kapurihan ng Diyos Ama. Amen po? Kaya dito po, sa kwento, sa buhay ni Lazarus, mayroon na po tayong 3 puntos na ating pong pag-uusapan. Handa na po ba? 3 lang po ito. Okay po, first point po, sa buhay ni Lazarus, there is a purpose. Amen po? Kaya si Lazarus ay hindi agad binuhay or hindi agad nakaranas ng himala or ng miracles kasi ay may purpose ang Diyos. Hinayaan muna ng Panginoong Hesus na sige, ilang araw muna, pito muna ako. Mag-focus muna ako sa mission. Mag-focus muna ako sa paglaganap ng Word of God. May purpose ang ating Panginoong Hesus. Amen po? At nung siya ay dumating doon, kung nasaan si Lazarus, agad namang sinabing gumising. Abay tunay namang nagising sa pagkakatulog. Sabi nga, dinescribe ng Diyos yung pagkakamatay ni Lazarus as sleeping. Natutulog lang daw si Lazarus. At talaga namang nagising. Di ba po? Kasi nga may purpose ang Lord which is to glorify God. Kapag kasi agad ibinigay ng Diyos ang panalangin, minsan nami-mishandle ng tao. Amen po? Kaya nga sabi, hindi agad ibinibigay kasi gusto ng Lord, parang sa bunga, ito na lang po, sa bunga, kailangan mahitig, kailangan maganda, kasi mayroon daw pong bunga na pilit. Di ba? Bungang pinilit. At pag kinain ang bunga na yon or yung prutas na yon, ano pong lasa? Maasim, mapakla, yung iba hindi talaga gusto, kasi pilit sa bunga. Pero kapag hinintay talagang mahinog, tamang-tama yung pagkapitas, masarap ang prutas kapag kinain na. At ganun din po sa Diyos. May purpose si Lord kung bakit hindi kaagad niya binuhay si Lazarus. Hindi kaagad tinutugon ng Diyos ang ating panalangin. Hindi agad ibinibigay ng Lord yung mga promises niya sa atin. Kaya lagi po natin tatandaan, Lord, may purpose ka. And it is to glorify your name. Amen po? That is yun po yung unang point. There is a purpose. Number 2, God is not yet done. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ni Lazarus. Amen po? Simula nung namatay si Lazarus, binuhay siyang muli kasi hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya. Amen po? Parang tayo po, kapag tayo po ay sa ating pong buhay paglilingkod, hindi nakakaranas po tayo ng hirap. Amen po? Nakakaranas tayo ng sakit, nakakaranas tayo ng paghihina, nakakaranas tayo ng testing, challenges, or sabi nga yung struggle sa paglilingkod, pero hindi pa tapos ang Diyos sa ating buhay. Ginagamit ng Lord itong mga pinagdaraanan natin ito in preparation sa atin. Naniniwala po ba tayo doon? Na prepare tayo ni Lord, nire-ready tayo ng Lord for His glory. Kasi sa buhay po natin, wala talagang ibang mag-glorify kundi ang Lord. Amen po? Kung dati nung hindi pa tayo nakakakilala kay Lord, yung credit nasa atin, tayo ang nakikita ng tao, tayo ang napapansin ng tao, at lahat ng sinasabi nila sa atin, inaangkin natin sa atin. Ngayon, iba na po tayo. Amen po? Lahat
ay para sa kapurihan ng Lord. Amen po? Para sa glory, para sa ikatataas ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Kaya hindi pa tapos si Lord sa buhay ni Lazarus at ganoon din po sa atin. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, hindi pa tapos si Lord. Amen. May gagawin pa ang Lord sa buhay natin. Minsan kasi parang Lord, dead end na. Parang ito na yung dulo, ito na yung hindi ko na kaya, pero si Lord, andyan siya, aakayin ka niya, sasamahan ka niya sa pagpapatuloy kasi hindi pa siya tapos. Meron pang gagawin si Lord at walang ibang matataas kundi ang pangalan ng Diyos. At hindi na po tayo. Okay po, that is number 2. Number 1, there is a purpose. Number 2, God is not yet done. And number 3, trust in delayed timing. Ito po yung kadugsong ng number 2. Sabi ko nga po, minsan yung delay, sa tao ang delay, parang si Lord naman, hindi kagad tinutugon yung prayer ko, kailangan ko nga eh. Si Lord naman, hindi pa kagad binibigay sa akin, dapat ibigay na ni Lord. Habi nga, trust in delayed timing. Ibahin po natin yung point of view natin sa delay. Gawin po natin siyang positive. Amen po? Kasi ang delay, madalas, sabi ko nga po kanina, is preparation. Para hindi natin ma-mishandle or para hindi masayang yung ipinapanalangin natin. Sino po dito yung nakaranas na sa pagmamadali? Sino po dito minsan nagmamadali? Di ba tayo nagmamadali tayo at habang tayo ay nagmamadali, parang lalong tumatagal. Maraming nakakalimutan, maraming kailangan. Pagdating nasa tram na, natanggal ko kaya yung saksak ng sinain ko. Napatay ko ba yung ilaw? Lahat tayo sa pagmamadali, karipas, makahapon lang sa oras ng tram, hindi na maalala kung nagawa ang dapat gawin bago lumabas. Di ba po? Ganon din si Lord, ay hindi pa oras. Hindi pa ito yung panahon para sa panalangin mo. Hindi pa ito yung panahon para ibigay ko sa iyo ang pangakong ito. Kaya lagi po nating babaguhin ang ating isipan. Lord, may purpose ka sa delay. Mayroon ka, pinaprepare mo pa ako. Nire-ready mo pa ako para sa panalangin ito. Parang sa buhay po ni Lazarus. Diba po? Ito po ang magre-resemble po dito ay kilala po natin si Martha at si Mary. Amen po? Na sinasabi po ng Bible ay kapatid ni Lazarus. Kasama rin po pala sila sa eksena. Sila po kasi yung nagsabi na dapat dumating ka kaagad, Lord. Kasi kung dumating ka kaagad, nabuhay pa si Lazarus. Kaya tingin nila na delay si Jesus ng dating. Para sa kanila, delay si Lord. At sa atin din minsan, Lord, parang delay. Parang ang tagal. Ba't parang hindi mo, ba't hindi? At tagal ko na pinagpapray, hindi mo pa binibigay. Hindi pa panahon. Sino po dito yung nakakaalala at nakapanood sa tamang panahon? Kilala po ba natin si Aldab? Si Aldab. Diba? Si Yaya at si Alden? Hindi sila pinapayagang magkita kasi hindi pa tamang panahon. Ganon din si Lord. Hindi niya ibinibigay kasi hindi pa panahon. Hindi pa dapat mangyari. Parang si Jesus din po, example din po, last example po. Si Jesus nung siya ay nagpo-preach, maraming Pariseo ang gustong bumatikos sa kanya. Batuhin siya. Pero sabi na, hindi pa napapanahon. So, ibig sabihin, may timing or may oras kung kailan talaga siya ibabako, kailan siya paghihirapan. At ganoon din po sa buhay natin, palaging may timing si Lord. Kailangan lang natin baguhin yung mindset natin, Lord, hindi pa oras. Kailangan lang natin ilagay sa isip at sa puso natin na mayroong oras ang Panginoon. Sabi nga po na Ecclesiastes, diba, there is a season for everything. So may season na tayo ay masaya, may season na tayo ay nakakaranas ng pagsubok. Lahat po sa buhay natin ay may season. At may season din si Lord kung kailan niya tutugunin ang ating mga panalangin. Amen po? Kaya lahat ng iyon, sa tatlo pong nabanggit, yun ay para sa kapurihan ng ating Diyos. Wala nang iba. Amen po? Kaya yun lamang po ang aking pong ma-share sa hapong ito.
And I pray po na tayo po ay patuloy na magamit bilang instrumento para mas mataas ang pangalan po ng Diyos. Amen po. Sige po, let's give the best na po. Pray po sa Lord. At tayo po ay mananalangin. Kung hindi na natuloy si Tita Tayo na po ay mananalangin. Nasa si Tita Ros. Nako, wala pa niya. Sino po mananalangin? Sister Nikki. Proxy. Akala ko. Pero sabi nga Pastorito, ata nakaschedule. Si Tita Rosa na ilan ng delay. Medyo isa lang na oras lang ng Diyos ka sa amin. Sige po, hallelujah po. Kuya, isa chorus na sa lahat. Hallelujah, Lord. Sige po, let us invite the Holy Spirit to itubo po sa ating pananalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Yes, Lord.
mo ang aming mga puso, Lord. Ang aming isipan, Lord God, hallelujah. Wala kami, Panginoon, na maisisikret sa iyo at tatago, Panginoon. Lord, lahat po ng mga mali, Panginoon, O Diyos, sa aming isipan, Lord. Panginoon, lahat po may naisip namin, Lord God, na kamalian. Panginoon, higit, Lord God, sa naranasan ng aming mga puso. Lord, kung kami man ay nagkaroon ng galit, Lord God, hallelujah. Sinusuko po namin ito, Lord God. Inaayawan namin, Panginoon, O Diyos. Panginoon, palitan mo po ito, Lord God, sa aming puso na pag-ibig, Lord God, na nagmumula sa iyo. Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat, Panginoon, Lord God, ng mga hindi namin nagawa na pinapagawa mo, Lord God. Panginoon, patawad po, Lord God, sa tuwing nire-remind kami ng banal na spirito na hindi ka namin nasusunod. Lord, patawad po. Patawad, Panginoon ko. Lord, kami pa rin yung nakaupo saan. Turuan ng aming buhay at hindi ikaw. Lord, patawad po, Panginoon, kung minsan, Lord, nasusunod po sa amin na yung gusto namin. Hallelujah, Panginoon, patawad po. Lord, inaangkin po namin, Panginoon, sa oras na to. Panginoon, nakapatawaran, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa katapatan, pag-ibig, Panginoon, O God. Lord, wala ka po kami ibang kalakasan kundi ikaw. Ikaw ang kasapatan namin, O Diyos. Lord, hindi ang tao na mga bagay, Panginoon, sa mundo ito, Lord, na makasasapat sa aming mga buhay kundi ikaw lamang. O Diyos, na sa iyo, Panginoon, sa lahat, sa iyo namin matatagpuan, O God. Lord, sa iyo namin matatagpuan ang katugunan, Panginoon, sa aming mga dalangin. Panginoon, at sama-sama din po kami nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at papala na naranasan namin. Lord, sa araw-araw, Panginoon, kinumpleto mo, Panginoon, na lahat ng aming mga kailangan. Minsan, Panginoon, di ka nagkulang. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan na tuloy mo ibinibigay sa amin sa oras ng kahinaan ng aming pisikal na pangangatawan na doon, Lord God. Hallelujah, na nire-renew mo, Lord God, yung strength, Lord God, na nawawala sa amin. Panginoon, salamat po, Panginoon, O Diyos. Lord God, hallelujah, sa protection mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, sa buhay ng aming mga mahal, sa buhay, Panginoon, Lord God. Ibinabalik mo kami sa aming mga tahanan na naligtas, Panginoon. Hallelujah, hindi mo kami inaalaw, Panginoon, Lord God, na aksidente, Lord God. Iniligtas mo kami, Panginoon, sa lahat ng kapahamakan, Panginoon. O Diyos, nandun yung
Hallelujah. Thank you, Jesus. Dahil nais mo, Panginoon, sa oras ng katugunan mo, mapapapurihan ka. Matatagila ang iyong pangalan. Panginoon, salamat, O Diyos, salamat. Maraming salamat, O Diyos. Hallelujah. Maging, Panginoon, Lord God, nilalayo mo kami, O Diyos, sa sakit karamdaman, O Lord. Hallelujah. At patuloy mong pinagagaling, Panginoon, physical na pangkatawan namin. O Diyos, hallelujah, sa mga kapatid namin, Panginoon. O God, na may mga sakit karamdaman. O Lord, hindi man namin sila may isa-isa. Panginoon, o hindi man namin sila, hindi namin alam, Panginoon, nangyayari sa kanilang buhay. Hindi man ito physical, Panginoon. O ito man yung emotion, Lord God, Panginoon, Lord, dalangin namin sa oras na ito, katutugunin mo, Panginoon, lahat ng kanilang pangailangan. Kung meron kaming mga kapatid na dumaraan sa kalungkutan, ipaparanas mo, Diyos, ng iyong lubos na kagalakan, Panginoon, aming puso. Lord, hallelujah, Lord God, kung nakakaranas, Panginoon, Lord God, na pag-iisa ng Panginoon, Lord God, aming mga kapatid, kung may kapatid man kami, Panginoon, na feeling niya, he or she is alone, Lord, hallelujah, kasama mo siya. Panginoon, paparanas mo, Lord God, yung yakap mo. Lord, yung yakap mo sa kanila, Lord God. Lord, sa oras na to, Lord, hallelujah. Panginoon, Lord, hallelujah, papadala mo, Panginoon, magkakapag mong anghel, ay yakap, Panginoon, O Diyos, sa aming kapatid. Kung meron man kaming pamilya, Lord God, hallelujah, na may sakit karamdaman, O Diyos, hallelujah. Ngayon pa lang, dinadalangin namin sila, Panginoon, O Diyos, na bibibuhay mo, mula unang mga pinagalamangan, O Diyos, na nanampalataya kami sa pamilya mo. Na kayo, O Diyos, nagbubuhay kila sa mga na sa oras ng Lord Jesus, gumagawa, patuloy na gumagawa ang kapangyarihan mo, malakila ng mga iyong pangalan. O God, hallelujah, hallelujah, Lord. At Panginoon, O Diyos, sabi ka, Panginoon, na napitin mo po kami, katulad ng pananampalataya ni Shadrach, Meshach, at Abednego, na sabi nila, hindi man kami ligtas ng aming Diyos, hindi man kami luluhod sa mga hindi sa'yo, Lord God, hallelujah, sa gawa ng tao, Lord God, hindi sa material na bagay kami titingin ng Diyos, hallelujah. Panginoon, O God, dalangin din namin, Panginoon, sa aming mga pamilya na hindi pa nakakakilala. Panginoon, hallelujah. Lord, magpadala ko, Panginoon, ng magagawa, missionary, Panginoon, O Diyos, hallelujah, baka na makapatinig sila, Panginoon, ng iyong mga salita. At sa aming mga buhay, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng boldness, Lord God, ng passion, Lord God, to share your word. Alisin mo, Panginoon, yung taktiya, Panginoon, Lord God, sa aming buhay, kundi, O Diyos, mga bata namin, Lord God, yung great commission, Lord God, na pinapagawa ko sa amin, Lord, hallelujah. Lord, maging tugtungan namin, Panginoon, yung mga salita, Panginoon, hindi yung maging guide namin, upang hindi kami magkaroon ng takot, Lord God, hallelujah. Pagkos, Panginoon, O Diyos, may share namin, Panginoon, O God, Lord, yung word mo, at sa aming mga buhay makita ka, Lord, transform, O Lord, yung aming life, Panginoon, hallelujah, into your likeness, Lord God, upang makita ng ibang kami na ang hirap at asinan sa libutan ito. O Diyos, hallelujah, bigyan kami ng lakas, Panginoon, Lord God, yung compassion, Lord God, compassion, Panginoon, to share your word. You, Lord, kung yun na nasa namin pag-ibig, Panginoon, i-share namin sa iba, Lord God. Lord, natin yung conviction, magkaroon kami ng conviction sa heart namin, Lord, na, Lord, yung mga nakakausap namin, Panginoon, Lord, ay makikilala namin, Panginoon, O God. Sabi mo, this is the time, Panginoon, to share your word, Lord God. Lord, makabahagi kami, Panginoon, sa great commission na nais mo. Lord, hallelujah, hallelujah. Maging part kami, Panginoon, ng salvation ng mundong ito, Lord God. Lord, hallelujah, hallelujah, Lord God, hallelujah. Sinabi niyo po din, Lord God, magbago na kami ng aming isipan, Lord God. Hallelujah, at huwag kami, Panginoon, magbuhay sa takbo ng mundong ito, Lord God. Hallelujah. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of our mind, Lord God. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, araw-araw kung baguhin ang aming buhay.
dyan, Panginoon, at sa lahat ng papasok dito, ma-bless, Panginoon, o Diyos, ma-transform ang aming buhay, pagpalain niyo, Panginoon, ang aming pastors, Lord God, si Rev John, si Pastor Jose, Lord, hallelujah, Panginoon, dalangin namin, patuloy mo sila, Panginoon, kupin, Lord God, lahat ng pangako mo, Panginoon, sa kanilang buhay, Panginoon, Lord God, it will come to completion, Lord God, hallelujah, tatapusin mo lahat, Panginoon, ang pangako at plano mo sa kanilang buhay, Lord God, hallelujah, at sa bawat pagtayo nila, Panginoon, o Diyos, sa unahan nito, Lord God, ang kapangyarihan mo, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, ipapapaan mo, Panginoon, ang kanilang buhay, makikita ang kapangyarihan mo, Lord God, mag-manifest, Panginoon, Lord God, hallelujah, your power, Lord Jesus, sa kanilang buhay, at lahat, Panginoon, Lord God, ang papatungan ng kanilang mga kamay, ay magkakaroon, Panginoon, sa galingan, kalayaan, Panginoon, pag-asa, Panginoon, o Diyos, hallelujah, inibig mo, Panginoon, ang kanilang needs, Lord God, hallelujah, at hindi mo mapapayaan mo, pamilya nila, Panginoon, hallelujah, hallelujah, i-feed mo sila, Panginoon, through your word, Lord Jesus, hallelujah, at sa tuwing lahat, Panginoon, Lord God, ng kanilang nasalita na nagmumula sa iyo, natin ang kapangyarihan mo, Lord God, hallelujah, thank you, Jesus, Lord God, ang ngayon pa lamang, Panginoon, may expect, Lord God, ang gagawin mo sa araw na bukas, Panginoon, lahat ng ito, Lord God, ikaw lamang ang may tataas, Lord God, ikaw ang makikita, sa anak na gagamitin mo ng worship leader, Panginoon, ikaw, Panginoon, may taas na yung buhay sa buong kabuuan, Panginoon, music team, Lord, hallelujah, Panginoon, mula, Panginoon, kay Rev John, sa kabuuan, Panginoon, leadership, Panginoon, leadership, Lord God, hallelujah, give us unity, Lord God, pagkaisa ng aming puso, Lord God, at kung may iba't ibang kaming naisip, Panginoon, maging, Panginoon, constructive ang lahat ng ito, Lord God, hindi ito magiging hadlang, Panginoon, upang kami magpapatak-batak, pagkos, Panginoon, o Diyos, magkakaroon, Panginoon, closeness, Lord God, ng kalapitan sa isa't isa, Lord God, hallelujah, unity that comes from you alone, Lord God, at ikaw, Panginoon, matatakila, Panginoon, marami ka pa, Panginoon, o Diyos, hindi pa nakakakilala sa iyo, Lord God, na magiging daluyan, Panginoon, ang tahanan ito, Lord God, ang tahanan mo ito, Lord God, upang makakilala ang marami. O Diyos, dalangin namin din kay Bishop Art, Panginoon, at kay Reverend, Lord God, patuloy mo silang gamitin, Lord God, hallelujah, sa buong mundo. At lahat, Panginoon, Lord God, ng matutunan ng kanilang mga paa, Panginoon, o Diyos, mahawakan ng mga kamay, pagpapalain, O God, iingatan mo lahat ng sasakyan nila. Ito man, Panginoon, ay panghimpapawid, Panginoon. Ito man ay sasakyang pandagat, Panginoon. Ito man ay sasakyan for sa land, Panginoon, O God, hallelujah, natin ang protection mo, kasama lagi nila, Panginoon. O Diyos, ang pagkakap mong anghel na magpapatay sa kanilang buhay, Panginoon, maging kay Rev Jerry, Lord God, Panginoon, O Diyos, hallelujah, Panginoon, ang plano mo sa kanyang buhay, ang patuloy na magandang mangyari, Panginoon, sa mga ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord, hallelujah, Lord God, hallelujah. Panginoon, ang lahat po, ang lahat, Panginoon, ay dinalangin namin, Panginoon, alam namin abot, Panginoon, sa iyo, sa iyong trono, dyan sa kalangitan, at hindi maharap, Panginoon, Lord God, ang nais mo. Ipadala, Panginoon, hallelujah, lahat, Panginoon, ang katugunan ay walang haharang sa ipapawid. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng pagpapala, lahat ng pagpapala sa buong nire-represent ng bawat family ng J1 Milan. Hallelujah, tatanggap, Panginoon, ang blessing that comes from you, Lord God. Panginoon, lahat, O Diyos, ay dinalangin namin, Panginoon. Panginoon, sa iyo namin itinataas, Panginoon. Hallelujah, ikaw, Panginoon, patuloy na madakila, mapapulihan. In Jesus' name we pray. Amen. Tapo po tayo sa benediction. Taas ko natin ating kamay. Patuloy na iniwan po sa bawat isa ang pagpapala, ang pabor na mula sa Diyos Ama, ang matamis na pag-ibig na mula sa Diyos Anak, at ang pakikipisan ng Banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman, at lahat tayo mararanasan natin
ang kapangyarihan ng Diyos at walang ibang madadakila sa ating buhay, kundi siya lamang. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, Amen and Amen po.